morning guys! Pagkagising namin ni Habi, pumunta agad kami guys sa convenience store para maligo. Meron kasi sila ditong shower. Nandito kami sa store. Meron sila dyang shower. So, maliligo lang kami ni Habi. Bago tayo gumala ulit sa New York. Ganito yung ginagawa guys ng mga Americans traveler dito sa Amerika. Lalo na kung ayaw mong gumastos sa mga hotel, sa sasakyan mo ikaw matulog. Then kapag gusto nyo naman maligo, pupunta lang kayo guys sa mga convenience store na merong showers. Nagbabala kaming bumili ni Habi guys ng RV na ganito. Yung itotow mo lang siya sa sasakyan mo. Then may higaan ka na, meron ka pang shower, and makakapagluto ka pa. Pero sa case namin ni Habi guys, ang gusto lang namin, meron kaming sariling shower para makakaligo ka anytime and anywhere. Kasi yung 4Runner namin guys, sobrang comfortable matulog doon kasi nga talagang makakaunat ka. Shower lang talaga yung gusto namin guys. Then yung kitchen, hindi. Kasi pag nagta-travel kami, mas gusto namin kumakain sa labas. Tsaka 'di ba, gaganahan ka pa ba magluto kapag pagod ka na? Hilo ka na? Yung routine kasi namin guys ni Habi kapag nagta-travel kami, after namin kumain and ayun, magre-rest lang kami para matulog, then maya-maya, mga ilang oras, magda-drive ulit. Pero saka na kami guys bibili kasi wala pa kami ganung pera. Marami pa tayong goals. Ganito pala guys yung itsura ng shower room dito. Mahal talaga guys yung bayad kasi makikiligo ka lang. Paglabas mo, may mga nakapila pa. Paglabas namin ng shower room guys, nagulat ako kasi mga nakatingin sila sa akin. Feeling ko tuloy ang sama-sama akong tao. Tapos habang nagpapagas si Habi, ako naman guys nasa loob ng sasakyan. Then may lumapit na babae kay Habi. Alam nyo ba kung ano yung tinanong niya kay Habi? Ilang taon na daw ako. Siyempre, sinabi ni Habi yung totoong edad ko and hindi siya makapaniwala guys. Mukha daw akong teenager, mga besh! Tapos yung babaeng yun, pumasok na siya sa sasakyan niya. Tapos habang nagda-drive siya ng dahan-dahan, nakatingin talaga siya sa akin guys kahit na nasa loob ako ng sasakyan. Siyempre, hindi na ako nakipagtitigan guys kasi ako na lang talaga yung naiilang. Nagpapasalamat ako kay God guys kasi binigyan niya ako ng baby face. Pero alam niyo yung feeling na minsan talaga ang awkward. Feeling tuloy nila na human trafficking na ako, mga besh! In fairness, nag-effort pa talaga si ate girl lumabas para lang tanungin si Habi kung ilang taon na ako. Anyway, ayan guys, pupunta tayo today sa Statue of Liberty. Ayan guys, pupunta tayo sa Statue of Liberty. Kanina naligaw kami ni Habi. Siya kasi akong kinain. Mag-park lang tayo guys. Hi guys! Finally, mabibisita ko na din sa wakas yung mga nakikita ko lang sa movies, which is the Statue of Liberty. And also, pupunta rin tayo guys sa Ellis Island. Bago ang lahat, ayan, bibili muna tayo guys ng ticket.
Yung nabili naming ticket guys, hanggang observation deck lang tayo. Kasi guys, yung kung gusto mo makaakyat mismo doon sa Crown and the Torch, kailangan 6 months nakapagpabook ka na. Kasi mahirap daw talaga guys makakuha ng slot. Kasi nga, yan yung mga talagang dinadayo ng mga tao. So anyway guys, ayan, magpapabango muna ako. Okay, cool. For 10, thank you. Nandito na nga kami guys sa barko at sobrang mahangin at malamig sa New York kaya talagang nilalamig si Habi. Kaya yung mga selfie namin guys talagang hindi makaporma si Habi kasi nga lamig na lamig siya. Naawa talaga ako kay Habi guys kasi lamig na lamig siya. Tignan nyo guys yung mata ni Habi lumuluha na sa sobrang lamig. Sinipon na din mga besh. Hindi na ako nagpa-picture kay Habi guys. Nagsariling sikap na lang ako kasi lamigin yung photographer natin. Lumuluha na rin guys yung mata ko sa sobrang lamig. Sabi ni Habi guys, next time na pagpunta namin sa New York, kailangan summertime kasi nga guys, mahina talaga siya sa lamig. Are you cold? It's not really cold today. Pagkababa namin ni Habi guys ng barko, ayan, pumunta agad kami dito sa National Museum of Immigration. Finally guys, nakaapak na din tayo sa wakas sa Ellis Island. Ayan guys, busy kami ni Habi basahin yung mga nandito. Naa-amaze ako guys kapag nakakakita ako ng mga lumang kagamitan na ginagamit nila yung mga panahong hindi pa tayo pinapanganak. Noong kapanahunan pala guys, naniniwala yung mga tao na kapag pumunta sila sa bansang Amerika, nandito ang magandang future. Kahit mga taga-Europe, mga taga-Middle East, Asia, napunta talaga guys sila sa Amerika kasi nga yun yung paniniwala ng mga tao noon. Nandito kami guys sa souvenir store. Magtingin-tingin lang kami guys ni Habi, baka sakaling may magustuhan kami.
Ayan guys, yung mga binasa namin ni Habi hanggang dun sa dulo. Lahat yan guys, binasa namin para alam namin yung mga kaganapan ng mga panahong hindi pa kami sinisilang. But this is an interesting place. I've worked at other national parks, so I've been here on permanent staff for about a year now. But I've worked at other. Question went all the way to the Supreme Court in 1998, and we have a map that says. Pagkatapos namin magbasa-basa dito sa National Museum of Immigration, ngayon naman guys, lilibutin namin itong loob ng museum and itong Ellis Island. Para 'di ba, sulit na sulit, and later guys, susunduin tayo ng barko, then pupunta tayo doon sa Statue of Liberty. Dahil gamit ko yung iPhone camera ko guys, ayan, ipapakita ko sa inyo yung face ko nang walang filter. Mukha pa rin naman, and may mga imperfections din, kaya ayan, libre lait guys. Sayang din naman kasi guys yung filters kung hindi ko gagamitin, di ba? Dahil tapos na yung pagtutour namin dito guys sa Ellis Island, doon naman tayo sa Statue of Liberty. Bago talaga kayo guys makapunta dito sa Ellis Island and Statue of Liberty, kailangan talaga sasakay ng barko. Napakakulit ni Habi guys, nangingiliti. Jersey boat. Dahil nandito na ang barko, tara na guys, akyat na tayo para makapunta na tayo sa Statue of Liberty. Folks, just be staying here right a little bit because that's a family throw. Statue of Liberty. Statue of Liberty in New Jersey.